yung title po nung yung title po nung pag-aaralan natin ngayon, Ate Bonina. Yan, kasi po 'di ba nung OPM, ay nung nung OBS, 'di ba tinuro po sa atin yung ano nga na yung mga paano mawin yung mga battle nga din sa isip natin, yan. Kaya ngayon nakigaya lang din ako. Yan, yung win over your past naman. Kaya yung title po natin yung Getting Past Your Past. Ibig sabihin, yung mapagtagumpayan natin, tsaka yung parang malagpasan natin yung mga nangyari sa atin sa past. Yan. Katapos, yun yung mga ano kasi, basta bago ako mag-birthday, tsaka after ko mag-birthday, parang yung mga binabasa ko nga sa new beginning, sa mga new season, ganun. Kasi parang, di ko matanggap yung age ko. Parang bigla ko na-realize na, ito na pala talaga yung edad ko. Pero, yun nga talagang meron pa rin mga new beginnings, di ba? May mga bagong season na ginagawa si Lord. Tapos ito, meron lang picture dito. Isa siyang Olympian. Ayan, sa US siya. Yan. Medyo daring kasi yung damit niya, kaya nilagyan ko siya ng palda. Yan. Siyempre sa church siya ipapakita, dapat wholesome siya. Yan. Sabi, ito si Kerry Strug. Yan. Standing on one leg before the judges. Tapos yan, ito yung picture na kabila. Yan yung binuhat na lang siya nung coach niya para makuha niya yung medal niya. Tapos, alam niyo ba na ito nga kasi si Kerry Strug, nung 1994 na Olympics, basta napilay siya ganun. Yan yun, di ba yung mga nag-gymnast nga, tapos may mga bar. Yung pinakamataas daw na bar, parang na-outbalance siya, tapos yun nga natumba siya. Tapos grabe na yung injured na habang kinukuha daw siya nung mga, nandun sa medical, mga medical team, parang tapos na career nito, parang ganun. Pero after 2 years, gumaling siya. Tapos parang iniisip nila na, gumaling nga siya na, yung gumaling siya physically. Pero, niisip nila na, di ba to na trauma? Di ba to natatakot na baka mangyari ulit yun, ma-injured siya ulit. Pero, pinakita niya yun na lahat ng nagdududa sa kanya, di ba? Parang, ganun yung na nakita, parang na, niya na, kahit na pilay-pilay, diba? Parang injured, di ba? Pero nanalo siya. Tapos gold medal nga yung nakuha niya. Sabi nga, but none of it would happen, would have been possible if Kerry Strug had let her past hold her back, di ba? Na kung natakot na lang siya na, ayoko na, baka na naman ako, ayoko nang mapahiya, ayoko nang matalo, ganyan. Hindi mangyayari yun na napakita niya sa mga tao na kaya pa din. At tayo din daw, may ganun tayo. Yan, sabi nga dyan, kunwari ito, yung picture natin. Yan, yung mga, parang isipin nyo lang yung mga bata tayo, yung mga naging childhood natin. Yan, tapos kunwari nga rin, pag nagbasa tayo ng mga God's Generals, kasi ako yun nga yung mga ko din na binabasa. Yung parang ang laki-laking impact ng childhood nila sa kung naging sino sila, parang gano'n. Kunwari si Amy Carmichael, di ko na nalagay yung picture niya dyan eh. Pero bata pa lang daw siya, yung ang tapang-tapang niya, tapos talagang makikita mo na born siya as leader. Ganun yung na bata pa lang siya, na siya na, yung parang, di ba, naging missionary nga siya. Na bata pa lang siya, san siya tumatalon, tinatawid nila yung mga ilog-ilog. Ganun. Parang sabi ni Robert Sliardon doon, na bata pa lang nakitaan na si Amy Carmichael ng ganun. Pero sa atin naman, di ba, kung titingnan natin, may mga time na nung bata tayo, yung iba negative yung mga naging past natin, parang may mga, iba-iba tayong pamilya, di ba, parang iba yung, natin sa pamilya, kaya yun yung mga, na parang di lang natin alam minsan na na pala tayo doon, yun naapektuhan tayo. Kunwari nung mga nakaraan nga, nag-usap-usap kami sa LG, tapos parang may tinatanong kasi ako doon. Sabi ko nga kasi, para ako nagre-research. Yun, parang, yung may mga, tayo, di ba, sa past natin, na, kasi sa bahay namin, di ganito, ganyan. Parang, may mga ganun tayo. Kunwari, sa mga light group pa lang, di ba? Para may mga tayo na, kasi po, di naman po talaga kami ma-open eh. Parang ganun. Sa pamilya po namin, di po kami ganyan. Di po kami ganito, ganyan. Pero, parang doon natin, parang babalik tayo doon sa basic pa din, di ba? Na tayo, nung tinanggap natin si Jesus, di ba? Na born again tayo, na sinasabi doon, hindi na tayo yung nabubuhay, kundi si Jesus na. Kaya pwede ba natin sabihin na, hindi naman ako ganyan. Parang puro na lang tayo, di ba? Parang tayo na lang special, si Jesus nga,
Hindi naman siya ganun, di ba? Parang, ang alam natin, si Jesus, caring siya. Kaya tayo, kung wala tayong paki, di tayo nagpapakialamanan sa mga bahay natin, yung parang ma-remind tayo na born again tayo, di ba? Hindi na yung dati natin na mga naranasan o yung mga kung sino tayo sa mga bahay natin dati, di ba? Na yung magiging yung ima-magnify natin. Kaya kunwari din, di ba, may mga kaibigan tayo, di ba, may mga tayo na, ano ba naman to, bawal ako makipag-usap sa iba, parang ganyan. Yung mga seloso nga, di ba, yung mga selosa, yung parang nakita ka lang na minayday mo yung isa mong friend, blinak ka na, di ba? Yung may mga ganun. Pero, yun nga, parang may mga dun na, nung kailan nga, pwede naman i-name drop, di ba? Si Ina kasi, parang tinatanong ko siya. Dati kasi nung bata-bata pa kami, okay, parang sabi ko sa kanya, pero Ina, bakit dati chinachat mo lahat ng kasama ko, kung nasan ako, ganyan, kung saan kami, ganyan. Tapos parang niya nga, kwento niya nga sa akin, na sa pamilya nga daw kasi nila, yung may favoritism, kaya parang siya na pag may friend siya, parang gusto niya kanya lang. Kaya hindi natin alam, di ba, ilan yung mga ganun yung history na, ay kaya pala ganito to, matampuhin to, kasi sa bahay pala nila, ganyan. Pero sabi nga, di ba, yun nga, yung time to heal na, hindi na tayo yung na parang idadahilan natin ng idadahilan yun. Di ba, naalala niyo yung preaching nga din ni Pastor, yung sabi niya, yung parang labanan na ng kultura, ganun. Kasi ako din, may ganun ako, yung sa mga kaibigan ko, na kami nga sa bahay, talaga kami, masaya kami, ganyan, parang talaga kami, makwento, ganun. Kaya parang ako sa mga kaibigan ko na, parang pinipiga mo, wala kang mapiga, ganun. Kasi nga, iba yung nature din nila sa bahay nila. Pero, yun nga tayo, lagi nating maaalala na, talagang nasa family in Christ na tayo. Hindi na tayo yung para anuhin pa na ibalik na naging excuse na lang natin. Kasi sa bahay namin ganito kami, di ba? Yung parang natin, hindi kami nagsisigawan, ganito lang talaga kami kasi sa bahay namin ganito, ganyan. Dati nga ganito, ganyan. Parang may mga ganun tayo na kailangan nating i-deal, na minsan hindi lang tayo aware, pero yun nga, naapektuhan yung mga ginagawa natin kay Lord, diba? Kaya may mga time din kasi na iniisip natin, kapag kasi mga emotional, ganyan, dapat di namin na-magnify. Pero may mga time na naiiwan natin siya na hindi siya settled. Kaya hindi tuloy tayo nakaka-move on. Kasi minsan inisip lang natin, okay na yun, nag-pray naman ako, naman ako, basa akong Bible, nireview ko naman. Pero hindi na deal talaga. Hindi mo talaga in-acknowledge kay Lord na, Lord, kaya ako ganito kasi ganito yung naranasan ko, ito yung nangyari. Kaya tulungan niyo po ako na i-heal yung ganito. Kaya, yung parang minsan, yung walang, yung kunwari sa amin nga, sa bahay namin, yung parang inaano lang na, okay na yan, ganun, parang naman na yun, alam nyo na yun. Parang may pa rin na, alam mo naman, tuloy-tuloy pa rin naman buhay mo. Pero, yung parang iniisip mo lang na, what if nga, hindi, may sipon lang ako, hindi ako naiiyak. De, joke na. Yun, parang what if nga na napag-usapan nyo talaga yung ganong bagay. Parang na-settle nyo talaga, na-deal nyo talaga. Yung parang iba yung mo, kaysa yung na na lang na, okay na yun, yaan nyo na yun, ganun. Kaya yun yung natin na, yun, may sipon lang ako, hindi ako naiiyak. Yun, kaya sabi nga rin ni Oswald Chambers, di ba, na once we get intimate with Jesus, we are never lonely, and we never lack for understanding or compassion. Yan. Lagi natin yung tatandaan na hindi porket na-hurt tayo o meron tayong mga masama. Yung parang nagtampo ka, nagalit ka, di ba? Parang may mga ganun tayo minsan na kaya ka nagalit kasi gusto mo lang naman sana talagang mapabuti yung mga tao, ganun, di ba? Parang may mga ganun tayong tampo, di ba? Pero sabi nga dyan, hindi tayo nagigets ni Lord. Sabi dyan, we can continually pour out our hearts to Him without being perceived as overly emotional or pitiful. Kaya, kung may mga ganun tayo na unsettled nga, di ba, na mga issues sa nakaraan natin, parang may mga time na hinahayaan naman natin, parang yung parang tuloy-tuloy naman buhay natin. Pero yung, alam niyo, yung minsan lumalabas talaga. Yung parang, kunwari, sa mga light group, sa mga one-to-one, yung parang ano ba? Yung parang kasing ganun ka talaga di ba? Pero doon natin na kailangan talagang i-deal yun. At sabi nga rin, si Lord nga daw, He desires for you to enjoy a life that overcomes obstacles and seizes opportunities. Yun yung gusto talaga ni Lord. But there is an essential key to victory.
Yan, may kailangan daw tayong gawin. At yun nga yung, you have to move past your past. Yung parang malagpasan mo yun, na hindi ka na, na magdudwell ka lagi doon na, kasi dati ganito naman ginawa namin, okay naman. Kasi dati ganito, ganyan. Ba't dati okay yung ganito? Ba't dati pwede yung ganyan? Diba? Kaya yun yung mga kailangan nating, na talagang malagpasan na natin siya. Sabi nga, there are many people who aren't experiencing victory today. Yung parang nagtutuloy-tuloy naman sila sa Christian life nila, pero parang wala ngang victory. Sabi dyan, because they are focused on yesterday. Yan, sabi, they spend their days relieving old pain, yung mga dati nilang hurts. Sabi din, they are bitter and resentful, stuck in a prison of pain or disappointment. Yung parang may one time na na-hurt sila o na-disappoint sila, parang inano na nila yun na buong buhay, hurt na lang sila, ganyan. Sabi din, when they close their eyes, yan, pagka daw pumikit, they don't see their dreams tomorrow. Yan, they only see the devastation of yesterday. Yung parang mo na wala ng pangarap kasi, kasi dati ganito, dati ganyan. Yan parang may ganun din daw. Kaya sabi nga, an old fall is keeping them from a new victory. Yung parang dating na naging downfall nila, hindi na tuloy sila makareceive ng bagong victory kasi yun yung iniisip nila. Kaya sabi nga, let it go. Yan, sabi dyan, if you are going to experience new victories, kung gusto natin talagang maranasan yung mga bagong, pagtatagumpay ni Lord, kailangan daw talagang i-let go natin yung mga bagay sa mga nakaraan natin. Yan yung mga nakaraang kasalanan, mga nakaraan nating mga, nangyari sa atin in the past, Kung may mga trauma, yung may mga talagang, hurts tayo, nung kahit bata pa tayo, yung parang na talaga natin siya kay Lord, na i-let go na natin kung man mga ginawa sa atin ng pamilya natin, gaano man kasakit yung mga sinabi, I-let go daw natin siya. Kaya sabi nga dyan, if you're going to have new victory in your health, kunwari gusto mo naman ng maranasan yung pagtatagumpay ni Lord sa sa kalusugan mo, you'll have to change some past behaviors that are unhealthy. Kunwari gusto mong maging healthy pero kain ka pa din ng kain ng chichirya, Parang ka pa din, puyat ka pa din, yung mga ganun. Parang di mo mararanasan yung victory na pwede ka talagang gawing malusog ni Lord kasi nga ginagawa mo pa din yung mga bagay na ginagawa mo sa past. Yan, kung gusto din daw natin ng new joy, kailangan daw ilay daw natin kay Lord lahat ng mga cares, yung mga alalahanin natin lagi na yung isip ng mga bagay na wala pa nga, yung nagmamadali. Yan, kaya natin yun para ma-receive natin yung joy galing kay Lord. At sabi nga din, if you're going to go to a new level in God, you'll have to forgive those people who hurt you in your past, Na minsan di tayo yung lumalim-lalim kasi nga iniisip mo lagi na dapat makapaghiganti ako, dapat maranasan yung ganito, dapat ganyan-ganyan. Yung parang nagdwell na lang tayo sa past. Tapos isipin nyo nga daw si Paul. Ayan, isipin nyo si Paul kung naging na lang siya, Naging nagdwell siya sa past. At ito yung mga sinabi niya, Lord, sabi niya, oh, God could never use me. I have made too many mistakes. I persecuted His church, Kung ganun yung inisip niya na, wala, di ako magagamit ni Lord. Sabi diyan, di naman din naniniwala sa akin yung iba, Naalala niyo yung parang duda nga sa kanya yung mga disciples, Parang pwede sabihin na, yung kahit yung mga disciples, di sila naniniwala sa akin, paano pa ako gagawa ng mga ibang bagay, Sabi din, kunwari, nung time na binugbog siya, yung kinulong siya, nung time na nagpipreach siya, paano kaya kung sabihin niya daw na ganito, I can't believe they tried to kill me, I'll never trust people again, Kaya, parang dun ko nga din na nung kailan kasi na may binabasa ko, yun nga kapag naglilingkod na tayo kay Lord, hindi ka pwede talaga na may trust issues ka, Parang, yung mga tao ngayon, ayoko na, may trust issues ako, para may ganun, Pero kunwari ikaw, maglilingkod ka kay Lord, di ka pwede na ganun na may trust issues ka, kunwari, may mga tayo na magpapastor dito, tapos may trust issues kayo. Ay, wag ka gumana pa. Ulitin mo na namin ginawa mo. Parang, naman yung mga member, grabe naman to. Hindi na nagtiwala sa amin. Wag ka na magsimba dito, makagawin mo na naman. Yung parang, na masisira yung, ministry, na pwedeng ibigay sa'yo ni Lord. Kaya, naalala nyo, yung laging ang tinuturo sa atin na before talaga yung ministry, yung character muna. Kasi, kailangan talaga ng healing nun. Dahil, ang daming mga naka-apekto, sa character na meron tayo ngayon. At sabi nga, si Paul,
pinili niya yung kailangan natin talagang gawin. Sabi diyan, yung move past the past. Yung parang anuhin mo na yun na lagpasan mo na yun. Kasi sabi nga po sa Philippians 3:13 to 14, sabi ni Paul diyan, 'di ba? One thing I do, it is my one aspiration. Yan, yung forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Sabi nga, 'di ba, yung talagang yung I press on toward the goal to win the supreme and heavenly prize to which God in Christ Jesus is calling us upward. Na ganun yung naging mindset ni Paul na ano man yung mga nangyari, 'di ba? May mga naging mali man siya in the past, pero naniwala pa rin siya na talagang kakalimutan niya yun at magmo-move forward siya sa Panginoon. Tapos ito din yung story nga nung woman caught in adultery. Yan, naalala nyo, di ba, yung dyan na parang anytime pwede naman talagang mamatay na yung babae kasi doon sa law ng Old Testament, ang sabi talaga kapag nahuli, di ba, na nagkakasala, pwede silang stone to death. Pero ang ginawa pa rin ni Jesus, di ba, yun nga parang inanuhan pa din siya na, yun nga, hindi siya kinondem, di ba, na yan yung sinabi na may nag-condemn ba sa'yo, di ba, wala, di ba, ganun, na kahit nga daw si Lord, di siya kinondem. Na sabi nga kasi, si Lord, ayan, pa-next po. Di ba dumating siya as Emmanuel? Yan, yung God with us nga. At nung dumating si Lord, nag-offer siya ng bagong way para mag-relate, di ba, sa mga tao. Yung direct, intimate, at saka yun nga yung personal. Sabi niya, and with a new way to relate to God, came a new way to live for Him. Yan, na nung dumating si Lord, kasabay din nun na dumating din yung bagong way, di ba? Para talagang mabuhay tayo para sa Kanya, na lahat ng mistakes, lahat ng mga kasalanan natin, yung mga mali nating nagawa, pwede yun na mapatawad, di ba? And each day offered a new beginning. Na parang kung titingnan natin, di ba, ganun talaga yung grace ng Panginoon na hindi niya tayo hinayaan na mamuhay nung time ng Old Testament na anytime pwede ka na lang kunin ng lupa dyan, di ba? Dahil ganun yung mga pagkakasala mo, pwede ka stone to death, di ba? Parang may mga ganun. Kaya yun yung ginawa ni Jesus. At sabi, ito yung sa verse natin. Sige, basahin na natin yung sa John 8:10 to 11. Sabi dyan, when Jesus raised Himself up, He said to her, "Woman, where are your accusers? Has no man condemned you?" She answered, "No one, Lord." And Jesus said, I do not condemn you either. Go on your way, and from on, sin no more. Na isipin nyo, di ba, judgment na dapat yun, pero binigyan pa rin siya ni Lord ng bagong di ba, bagong way nga ng pamumuhay. At sabi nga dito, unfair, ayan, sabi dyan, He looked at her and said, yan, the same thing that He says to each of us today. Yan, naisipin nyo daw, di ba, si Lord, ganun din yung sinasabi sa atin ngayon. Go on your way from now on, yan, sin no more, di ba? Na napatawad na yung mga dati nating ginawa at yun nga, wag na natin siya talagang gagawin. Sabi nga, Jesus wasn't excusing the wrongdoing. Di naman pinagtanggol ni Jesus na, hindi yun mali, tama yun. Hindi ganun. Kundi sabi nga, He wasn't ignoring then yung destructive power, di ba, that sin can have in our lives. Pero, yun nga, nag-offer si Lord, di ba, ng bagong buhay, yan, that was free of sin. Yung hindi na tayo ganun na talagang alipinin ng kasalanan, di ba, na ganun yung ginawa ng Panginoon. He was saying to this broken woman, today can be different, di ba, na parang, kung dati, ganun yung iniisip mo na kapag nahuli kang nangangalun niya, di ba, parang stone to death ka agad. Pero, ngayon, pwede yun magbago. At ganun din daw sa atin, di ba, na ano man yung mga bagay na nangyari sa atin sa past, di ba? Ngayong araw, pwede tayong mag-decide na mabago lahat yun. Kaya sabi nga, good or bad, yan, clean or dirty, yan, lost or found, every part of your life can be given to God. Di ba? Naalala ko kasi, meron kaming kaibigan, yung parang ayaw niya talaga nag-o-open, tapos parang siya sa amin na, kasi parang ang pangit, ganun, parang ang pangit i-share, ganun, parang ang corny i-share, ganun. Pero parang din mo makikita na, oo nga, minsan tayo, may ganun din tayo kay Lord. Yung parang ang unfair natin kay Lord na, di ba lang natin shinare kay Lord yung ganun, na alam naman natin, alam ni Lord lahat. Pero yung parang may mga ganun tayo na nakikita, di ba? Kunwari din, yan sa di ba, sa mga natin dito, mga leading servants dito, yung parang alam na alam ng mga leading servants yung pakiramdam na
tinanong ka kung alam mo yung ganito, alam mo ba yung ganyan-ganyan, di ba? Tapos parang ano ka na, hindi ko po alam, di ba? Parang, ang ano naman na parang ikaw pinagkatiwala sa'yo yun ni Lord, pero di mo alam kasi nga, di naman nagsishare, di ba? Kaya yun yung mga ano natin na minsan nakakaano yun na mas alam pa ng social media yung nangyayari sa'yo kaysa sa mga leading servant, sa mga pastor, di ba? Kahit nga sa magulang natin, parang may mga time, ganun ako. Yung parang ganun ko, yung sarili ko na, di ko nga pala nakwento to kay mama, nauna pa ako mag-story bago ko ikwento. Parang may mga ganun ako na naiisip ko yun na dapat kwento ko yun kay mama. Kaya parang tayo din, di ba, dito sa church, yung parang hindi na natin gawing excuse yun na lagi na, kasi po sa bahay, di naman kami ganyan di naman po talaga kami ganito, ganyan. Pero lagi natin tandaan, accountable tayo, di ba, sa isa't isa. Kasi nga, body of Christ tayo. Kaya kung may mga mali nang ginagawa yung isa, di ba, parang apektado tayo na kala lang natin wala yun. Pero di natin alam paano siya, di ba, nag-i-impact sa church. Tapos sabi nga rin, ngayong gabi nga daw, you have the choice to stay stuck. Yan, pwedeng nandyan ka na lang, nakaano na lang tayo, di ba? Na-stuck na lang tayo. Or believe God for a new beginning. Yan, na may choice tayo na ano man yung pipiliin natin, alam natin na dapat yun nga, na maniwala tayo na merong new beginning sa Panginoon. At sabi nga rin, Jesus is sending away your accusers. Kagaya, di ba, dun sa babae, inano niya yung mga accusers and offering you a new chance today. Yan. And today can be a brand new start. Kung may mga ano din tayo, di ba, may mga dreams, meron tayong mga visions, may mga pangarap tayo na gawin para sa Panginoon, di ba, pwede talagang mag-start yun na, simulan natin yung mga step of faith, di ba, na talagang magawa natin yung mga kalooban ni Lord, na bago mag-rapture, mas lalo nating ma-enjoy yung Christian life natin, di ba. At ito nga, meron tayo lang 4 ways, yan, to win over your past. Yan, paano ba mangyari na yan, you make the present different from your past. Kunwari, di ba, pag nanonood kayo ng mga movie, ang napanood ko lang kasi, parang uso kasi yun, di ba, yung mga pamilya. Yun, napanood ko lang kasi yung 7 Sundays nga, tsaka yung, ano nga ba yun, basta yung kala Tony, yung, bakit bakit parang kasalanan ko, gano'n. Tapos parang makikita mo kasi dun sa movie na, yung parang, away-away sila, di ba, magkakapatid, pero, nung na-deal na nila yung problema nila, di ba parang mas naging masaya sila. Na minsan tayo, may ganun din tayo. Kunyari, sa amin din, sa pamilya namin, masaya kami ngayon. Yung parang alam mo talaga na okay naman kami. Pero yung parang iniisip ko na pagka na-settle talaga namin yung dapat naming isettle, alam ko mas masaya pa kami. Parang ganun yung inaano ko kay Lord. Kaya yun talaga yung lagi kong pinagpipray na, Lord, tanda-tanda na namin. Yung parang kasing, nung bata kami, sabi ni Mama sa amin, hindi na, paglaki nyo na, malaki na kami, kailan pa kaya ganun. Yun yung mga ko lang, na iniisip ko, pagka talagang naayos na to, alam ko mas magiging sobrang okay pa na kung okay kami ngayon, parang mas okay pa kami sa, kapag na-settle na yung mga ganung bagay. At sa atin din, di ba, meron tayong mga ganyan sa pamilya natin na minsan inaano lang kasi natin na okay na yun, yaan na yun, di ba? Pero hindi natin alam na apektuhan tayo nun. Kaya praise God din, di ba, sa mga kabataan na talagang alam mo nagtatry na kahit di okay sa bahay, pero pagdating sa church, talagang ginagawa pa rin yung best, di ba? Kaya nawa may mga pa tayo na ganong testimony, hindi yung para na kasi sa bahay ganito kami dapat dito din. Parang di naman po kami nag-aano ng double life, ganun. Pero minsan lang, nagiging tayo, hindi tayo nababalance dun na oo nga, may mga talaga tayo na hindi ka naman nagpapanggap sa church, 'di ba? Kundi ginagawa mo yung best mo na talagang kung ano yung dapat na sinasabi ng Bible, 'di ba? Yung sabi na makisaya ka sa mga masaya, 'di ba? Tsaka yung makibear ka ng burden sa bawat isa. Yung parang ganun na inaano natin siya, pinapamuhay natin siya. Hindi natin hinahayaan na kung paano tayo pinalaki, paano yung mga magulang natin, 'di ba? Ano yung mga nangyari sa past na parang mahinder tayo, 'di ba? Sa mga bagay na 'yon. Kaya yung number 1 nga, sabi, make up your mind to live differently. Yan, yung dapat talaga, mag-decide tayo. Kasi, yun nga, di ba, ang hirap tulungan ng tao na ayaw naman magpatulong, di ba? Parang, kunwari, alam mo na mali naman talaga siya. Yung pero kapag sinabi, hindi ganito kasi, hindi, alam ko to, kaya ko to, di ba? Parang, may ganun na alam mo naman na mali na, ganyan. Pero, yun nga, may mga pa din tayo. Kunwari, pag sa math, di ba, may mga classmate kayong ganun, yung nagpapaturo, pero kapag tinuruan mo na, hindi, di ba ganito? Yan yung nagmarunong pa sa'yo, nagpapaturo nga, ganyan. Yung may mga, tayo na ganun. Kaya tayo
mismo, ano man yung mga bagay na alam natin na dapat nating iayos, di ba? Talagang make up your mind na talagang mamuhay na ng iba kesa dun sa nakaraan mo. Sabi nga sa 2 Corinthians 10:5, we take captive every thought to make it obedient to Christ. Yan, mamaya may ano tayo na mas maintindihan natin yun. Sabi nga, si Joyce Meyer, naalala ko, meron siyang, tapos prinitch din yun ni Ate Mer, yung power thoughts nga. Na parang may inaano din kasi doon si Joyce Meyer na kung ano yung naisip mo, parang susunod yung katawan. Basta parang ganun. Yung parang where the mind goes, parang the man follows. Basta ganun. Parang yung sinasabi nga din sa Bible na kung ano yung iniisip ng tao, di ba? Parang ganun nga siya. Kaya sabi nga din dito, the way you think determines the way you live. Yan. Kaya kunwari, ikaw, ano ka talaga na, hindi, baka pumalpak ako. May tendency talaga na papalpak ka kasi ganun yung iniisip mo. Diba? Na kunwari, na ano mo na, ayoko na maglingkod kay Lord kasi mamaya makagawa na naman ako ng kasalanan, baka ganito na naman. Diba? Parang ganun yung mangyayari kasi yun yung naiisip mo. Kaya kunwari din, yung mga tayo, diba, kunwari mga bata pa. Yung parang takot ka mag-recite kasi nung bata ka, napahiya ka, grade 1 ka, napahiya ka. Yung parang umabot ka na ng college, di ka na nag-recite dahil lang dun sa mali na alala mo yung hurt mo nung grade 1 ka, di ba? Yung parang may mga ganun tayo na, kunwari, ikaw mahilig ka talaga mag-drawing, tapos natalo ka lang nung grade 2 ka, di ba? Yung parang buong buhay mo di ka na nag-drawing, kasi natalo ako nung grade 2 di ba? Parang ang ano naman nun na imbis na ma-improve, di ba? Yung mga talent na meron ka. Pero yun nga, dahil lang dun sa ganun na ano ka na yun, nakulong ka na dun, hindi ka na tuloy di ba? Naka-proceed sa mga pwede mo pang gawin. At sabi nga, too many people go through life as prisoners of their own thoughts. Yan, yung parang tayo yung nagkukulong sa sarili natin dahil lang sa mga iniisip ng natin, 'di ba? Yung parang sinasabi nga na hindi ka naman ganoon ka-special para isipin namin, 'di ba? Joke lang. Yung parang kunwari ako, may mga na ko yun dati sa NHA ata yun, tinuro yun ni Ate Mer. Yung parang di ka naman ganoon ka para isipin pa namin, ay sinuot mo na yung last week, 'di ba? Yung parang minonitor na namin yung damit mo, 'di ba? Di parang mali yung mo. Yung ganoon, parang pansinin, hindi yung para pansinin lahat, 'di ba? Na may mga time, inaano natin, pinapansin natin yan para ma-improve, pero hindi para i-critic o i-down natin yung isa't isa. Kaya parang ang nung mindset na, ayoko, mamaya sabihin nila ganito, mamaya ganito, mamaya isipin nila ganyan-ganyan. Wala na tayong nagawa, di ba? Kaya yun yung na wag tayo maging prisoner, di ba, of our own thoughts. Sabi nga, they become subject to any and every thought that enters their minds. Kaya yung parang, alam mo yung mga nag-overthink nga, di ba, na paano pa ganito, paano pa ganyan, 'di ba? Ay, ganun ginawa niya, siguro ganito ganyan. Parang yung parang yung na wala na tuloy magawa-gawa, tsaka ang sama na ng tingin sa lahat ng tao kasi iniisip niya lagi ganun. Siguro inisip sa akin yun, ganito ko, ganyan-ganyan. Parang hindi naman, pero dahil nga ganun, na niya na, tingnan mo, galit talaga sa akin yun kasi nilagpasan ako, ganyan. Kaya yun yung natin, na wag tayong ganun na mag-isip, diba? Tsaka sabi nga din, yan, in order to experience God's plan for your life, begin by receiving God's grace, yan, His power and ability, and taking every thought that stand against the Word of God captive. Diba? Kaya yun ngayon, babalik at babalik tayo na kailangan talaga yung meditation natin ng Bible tuloy-tuloy. Kasi kung hindi yun, hindi natin lagi babasahin yung Bible natin, kung ano yung i-define ng mundo, diba? Parang yun yung susundin natin. Tapos, basta nitong lang din, na lang ako sa mga kaibigan ko, basta yung kaibigan kong isa, taga dito sa Montetas, yung isa taga Bulacan, ganun. Pili na lang, joke lang, pili kayo sino. Pero basta parang na ang common nung sa kanila, ina-attack yung identity nila. Na parang yung isang kaibigan ko na yun, labing talaga yun, tapos talaga yung na iniintindi mga tao, ganun. Yung parang talaga siya na uunawain niya hanggat kaya, ganun. Yung parang lahat ng benefit of the doubt kaya niya ibigay dun sa mga tao. Tapos parang may nagsabi sa kanya na, kasi ikaw nagmamanipulate ka, tapos ganito. Tapos parang siya na, kala ko pa naman labing ako. Parang ganun yung niya nung time na yun. Tapos yung isa ko din kaibigan,
para siyang may inampon. Tapos, ayun, parang yung nanay, nagalit pa na inampon yung mga anak na para sinabi, wala, ina niyo yung anak ko, ganito, ganito. Parang, dahil sa inyo, naging materialistic anak ko kasi ganyan, ganyan, ganyan. So, parang naano ako na, grabe naman, parang gano'n na yung mga ginagawa ngayon ng kaaway. Para lang, parang ang simple-simpleng bagay, pero iaano ng mga tao dun sa mga naglilingkod sa kanya. Kaya parang dun ko na-realize na talagang dapat alam natin kung sino tayo sa Bible, di ba? Ano yung sinasabi ni Lord sa atin. Kasi kung hindi, pwede tayong maniwala na lang dun sa mga sinasabi ng tao, di ba? Na ikaw ganito ka, ganyan, ganyan ka. Di ba? Kaya dapat alam natin yun kung ano yung talagang sabi ni Lord, ano yung sabi sa salita niya. At sabi nga, defeated and negative thoughts have no place in the thought life of a child of God. Diba? Yung kahit nga lang maisip mo yun na parang matalo ka, ganito, parang negative lahat ng mga iniisip mo. Yun yung na sabi nga, yan, dapat wala yung place sa mga natin bilang mga anak ng Diyos. Na hindi naman tayo nagmamagaling, di ba? Hindi naman tayo na nagyayabang tayo, kundi naniniwala lang tayo na kaya talaga tayong pagtagumpayin ni Lord, di ba? Hindi dahil sa lakas natin, sa talino natin, di ba? Kundi meron kasi tayong word of God na ang sabi ni Lord, di ba, pangako niya, talagang He will be with us, di ba? Yung mga ganun na pinanghahawakan natin. Kaya hindi na yun dapat na iniisip pa natin na siguro talunan ako, ganito ako, hindi na talaga ako lalago, hindi na ako ganito, ganyan, di ba? Na dapat hindi na yun iniisip natin, kundi yung mga promises ni Lord. At sabi nga rin, in the past, yan, you may have let your mind focus on the negative. Yan, parang kung nung mga nakaraan, 'di ba? Parang naisip natin yung lahat ng mga negative, ano yung mga kaya nating hindi natin kayang gawin, kung gaano tayo yung parang nagulo-gulo na yung buhay natin, 'di ba? Yan, how badly you've messed up. Yan, all the things that could go wrong. Yan, but today you can submit your mind to the word of God. Sabi nga, you can decide what thoughts you are going to think now. Yan. Kaya kunwari nga, yung dun sa verse nga natin kanina, parang ganito daw siya. Yan, kunwari may nagnakaw sa isang bangko. Yan, tapos tumakbo siya, kunwari sabihin natin dyan sa, ano ba yung malapit dyan? China Bank, di ba? Kunwari doon. Tapos ngayon, inano siya ng mga polis, hinabol siya. Na kasi nagtago siya, tumakbo siya, san siya napunta. Yan, hinabol siya ng mga pulis, hindi para hindi na siya magpakalat-kalat. Hindi naman siya hinahabol para lang sabihin na, halika dito, pakalat-kalat ka, huwag ka dyan, huwag ka dyan. Hindi siya hinabol ng ganun. Kundi hinabol siya para ikulong dahil mali yung ginawa niya, di ba? Na hindi siya lang na para lang, kunin nyo nga yan para magpakalat-kalat, hindi daw ganun. Na ganun din daw sa atin, na lahat daw ng thoughts na hindi maka-Diyos, hindi galing kay Lord, hindi natin siya tatanggalin lang kasi, ay, hindi maganda, hindi kundi kailangan talaga ma-take into captive na yung makulong na kasi hindi siya para paniwalaan natin. Kasi, kunwari, kinuha lang, tapos lang na, o sige, wag ka lang pakalat-kalat. Pwede pa yun na gawin niya ulit, di ba? Na magnakaw siya ulit, pwede yun na anuhin niya ulit, looban niya naman yung ibang bangko, di ba? Na ganun din daw yung mga thoughts na hindi natin siya tinatanggal lang na, in Jesus' name, parang ganun lang, kundi talagang inaano natin siya na take into captive na parang ganyan na ikukulong mo talaga at hindi mo na nga aanuhin ulit, 'di ba? Kasi nga ganun talaga yun na yung mga thoughts natin sobrang powerful siya. Na yung mga thoughts nga daw, 'di ba, nagiging parang nagiging habit, tapos yung habit nagiging parang gano'n na yung mga character mo. Yung basta parang sa simpleng naisip mo lang na gano'n, siya na ang laki-laki, 'di ba, ng mga mangyayari pa kapag hindi mo siya talagang inayos agad-agad. Kaya yun yung verse natin kanina, 'di ba, yung we take every thought to make it obedient to Christ. Kasi yun nga kagaya nung preaching, 'di ba, nung nakaraan na talagang may battle, 'di ba, sa mga isip natin. Kaya sabi nga din, just as you want the police department to guard your city, God wants you to guard your mind, 'di ba? Na kung gaano natin kagusto na yung mga police, 'di ba? Protektahan nila yung lugar natin. Ganun din si Lord na gusto niya talaga i-guard natin yung mga isip natin. It's only after you have pursued and taken every negative thought captive that you can live the life God has called you to live. Kasi yun na, pag hindi na tayo negative mag-isip, 'di ba? Mas lalo tayong nagiging pa na puno ng faith yung mga iniisip natin na mas madami tayong magagawa, 'di ba, para kay Lord. At sabi nga rin, our minds must be renewed if we desire to enjoy the good life that God
God has provided for us in Christ. Kaya yan din yung ano natin, di ba, na hindi tayo magiging negative din sa mga tao na iisipan natin sila ng masama. Ay, ayoko magsabi dyan kasi ganito yan, ganyan, di ba? Parang may mga ganun tayo, di ba, na kaya daw may mga trust issues nga kasi dati nga, na parang may ganun ka na naranasan na siniraan ka, ganyan. Pero, yun yung sinasabi dito na kailangan ma-renew yung isip natin na hindi na madumi, di na pangit yung iniisip natin sa mga tao. At sabi nga, with the help of the Holy Spirit, yan, you can change your thoughts today. Yan, hindi naman sa sarili lang nating lakas, kundi talagang tutulungan tayo ng Holy Spirit, di ba? Yan, you can choose to live differently. Kaya sabi nga po, yan, ito din yung sa verse, sa 1 Corinthians. Yan, yung, but we have the mind of Christ, the Messiah, and do hold the thoughts. Yan, pag sinabi nga daw din kasing thoughts, kasama na dyan yung mga feelings daw, tsaka yung mga purposes, yan, of His heart. Kaya tayo, kapag ganun na yung, meron tayong mind of Christ, diba, ganun din yung mga iniisip ni Jesus, ganun din yung iisipin natin, diba? Kung paano si Jesus talagang may compassion sa mga tao, ganun din tayo nagkikare, diba? Yung feelings nga, diba? Tsaka yung mga purposes na, gusto talaga ni Jesus gawin yung will ng Panginoon, diba? Ng God the Father, ganun din tayo. Kaya yan yung number 1 natin, diba? Number 2 naman, yan, yung praise your way to victory. Ito, ang dami-dami na nating preaching, diba? Na narinig dyan. Pero, yun nga, sabi dyan, sa verse natin, sa Psalm 63:4, I will praise you as long as I live, and in your name, I will lift up my hands. Yan. Kunwari ito, tingnan natin yung picture nung sa babae ngayon. Yung woman caught in adultery at saka yung kay Paul at Silas. Sabi dito, you see obstacles, yan, obstacles in life yan, in your life. Don't always come because you did something wrong. Yan, sabi dyan, sometimes God will allow you to go through certain difficulties so that His glory can be revealed. Kunwari, ito yung, napahamak yung babae dahil meron talaga siyang ginawang masama. Pero isipin niyo si Paul at saka si Silas, nagpipreach lang naman, pero kinulong pa din, diba? Na ganun daw yun, na hindi dahil may nangyari sa atin na, hindi maganda, diba? Parang meron na tayo agad ginawang masama. Sabi dyan, diba, minsan inaalaw yun ni Lord para, yun nga, yung glory niya, ma-reveal sa mga buhay natin. Kaya sabi nga dyan, if you will be faithful in the uncertainty, kung tapat pa rin tayo kay Lord kahit na ano na yung nangyayari, He'll do something greater in your life than you could have ever imagined, diba? Na ano man yung mga bagay na minsan inisip natin, ba't ganito? Sisimba na nga ako, ganito pa ginagawa, diba? Binubugbog pa ako. Ano ba naman itong mga to? Kung kailan nagba-Bible study ako, tsaka naman ako inaaway, ganyan, minumura ako. Pero sabi nga dyan, diba? Kung talagang manatili pa rin tayong tapat kay Lord sa kabila ng lahat ng yun, diba? Meron siyang something pa na gagawin na higit pa sa mga pwede nating ma-imagine. At sabi nga, this is what happened with Paul and Silas. Yan, their surroundings were dreary, their circumstances were disappointing. Diba? Hindi naman talaga maganda na, Lord, naglilingkod kami sa'yo, tapos ganito pa, diba? Sabi dyan, their prospects were discouraging. Yan, the only thing in their situation, yan, not depressing, was their attitude. Yan, ito yung isang bagay na ako talaga nakita ko yun sa lahat ng, mga lahat din, no? Basta parang sa mga kaibigan ko, ganyan, sa mga malalapit sa akin, na hinayaan nila na yung mga environment na meron sila, maaapektuhan yung karakter nila. Na kunwari, talagang sa lugar na yun, bitter talaga mga tao, parang ganito yung mga tao, ganyan. Pero yung parang tuloy sila na, kaya dahil ganito environment ko, dapat ganito na ako. Yung parang, paano ba na-example? Basta kunwari nag-work kayo, ganyan. Tapos sa work nyo talagang hilahan, anuhan talaga na yung nag-aagawan sa mga promotion, ganyan. Tapos nakikita mo yung mga katrabaho mo, nandadaya, ganun. Na ikaw, di ka naman talaga madaya, di ka naman nang lalamang ng tao, pero nakita mo na ganun yung environment, parang nabago ka, na ganun pa lang, sige, dadayain ko na lang din to, sige, ganito na lang din gagawin ko. Di na lang din ako mamamansin, total, lamang naman din kami. Yung ganun na, hinayaan mo na mabago ka nung environment mo, na parang dahil ganun yung mga tao sa paligid mo, ka na lang din na, sige, ganyanan pala, ganun na ugali. Kaya,
kunwari ito, di ba, kay Paul at Silas, parang makikita mo na kahit ganun yung environment nila, hindi nila hinayaan na mabago yung attitude nila. Hindi nila hinayaan na mabago yung character nila, kundi naging tapat pa din sila kay Lord. Kaya yun yung isang bagay na tayo bilang mga Christians, dapat lagi natin yun maalala. Kunwari sa mga, dito, high school, na magka-college, yung pag nakita mo na, ay sa college, ganito pala, di ba? Parang ganito pala, kopyahan pala talaga, ganito pala talaga yung ginagawa, parang murahan, anuhan ng mga, teacher, mga prof, di ba? Parang binabastos. Yung parang magmuhayaan na yung character na meron ka, maapektuhan yun, na nagkulat kami, nag-college ka lang, bigla nang gaganto to. Di ba? Yung parang di maganda yun na, kunwari din sa mga magwo-work na dito, yung parang di naman kami magugulat na, ba't masungit ka? Di ba? Parang dati masayahin ka, di ba? Parang hindi ganun na masyasaklat na, ano nangyari? Saan ka ba napunta? Di ba? Kaya yun yung natin, na lagi natin yun pagpe-pray. Kaya ako din, sobrang thankful ako kay Lord na yung environment na meron ako sa bahay, sa work nga, ganyan. Parang hindi ganun masabi mo talaga na ang toxic, ganyan. Kasi yun nga, parang yung mga kaibigan ko, talagang hindi ko, yun na, yung parang nakita ko na grabe ganito ako pre-serve din ni Lord. Kaya hindi naman kayo na may mga time lang talaga yung, dahil nga sa mga estudyante ko na, nadadala ko din, di ba, sa mga youth. Pero yung may mga ganun time na talagang kailangan natin ingatan yun, yung ganun, na hindi tayo maapektuhan, di ba? Ano man yung sitwasyon, saan man tayo ilagay ni Lord. Kasi, kunwari nga, di ba, pag nag-mission tayo, di ba, parang magulat ka, yung mga tao doon, ganyan pala. Tapos, ikaw din makikigaya ka, di ba? Hindi naman pwedeng ganun. Kasi, tayo nga yung magdadala ng light, di ba? Hindi naman yung nakihawa ka na, ay, ganito pala, sige, ganun. Parang, na-enjoy mo na nakiinom ka na din, nakisigarilyo ka na din, di ba? Kaya, yun yung natin na, kagaya, di ba, yan, kila Paul at saka Silas, na wag natin hayaan yung environment natin o yung mga sitwasyon natin na baguhin tayo. Yan. At sabi nga, tayo daw bilang mga Christians, yan, develop a life of praise, di ba? Na talagang man yun, pa rin tayo na talagang purihin ang Panginoon, di ba? Yan yung natin. Sabi nga rin dito, regardless of what you are going through today, yan, find something to praise God for. Yan. May isang kanta na kasi ako dun sa yung parang, ba yun, adlib ba? Basta parang ganun. Basta parang challenge niya dun sa mga, basta parang concert kasi yun. Tapos sabi niya, may nakwento kasi siya dun, na yung kapatid daw nila, may sakit, ganun. Tapos, sabi niya daw dun sa kapatid niya, alam mo, I thank God na meron tayong today, ganun. Tapos sabi niya din, pag madami daw silang hugasin, nagpapasalamat daw siya na thank you Lord, may mga bisita kami, may mga kaibigan kami, praise God. Parang kahit ganun yung sitwasyon niya, nakakahanap siya ng mga paraan para purihin pa rin si Lord. Kaya tayo din, 'di ba? Ano man yung mga mga pinagdadaanan natin, ano man yung mga sitwasyon natin, 'di ba? Alam natin na meron pa rin tayong talagang ikakapuri sa Panginoon. At sabi nga, keep worshiping God for His goodness. Yan, even when it feels like you are in a dark circumstance, 'di ba? Yan yung kila Paul at Silas nga, 'di ba? Like Paul and Silas, find the good in every situation and praise God with all of your heart. Ayan. Na meron nga din ako nabasa, sabi, kunwari, isipin nyo, nahuli sila ng 6, ganyan, ng 6 ng gabi. Tapos, siguro kumanta sila, sabi natin hanggang 9, ganun. Tapos, hindi, kumanta sila ng hanggang midnight, di ba? Pero paano, kunwari, isipin nyo ba, na, ba yun, kanina pa, mga 8, ganun, isipin nyo, nakanta sila. Naisip siguro ni ba yun, kanina pa tayo kanta ng kanta, di naman tayo nililigtas ni Lord. Paano kaya kung tumigil sila nung 8 p.m. na yun? Hindi na nila naabutan yung midnight, di ba, na ililigtas pala sila ni Lord. Kaya tayo din, may mga time daw na ganun tayo. Yung parang iniisip natin na dapat ganitong iligtas na ako ni Lord eh. Yung parang ganun tayo na meron tayong sariling timeline, parang natin si Lord na, Lord, dapat ganito okay na ako. Ganyan yung mga natin. Pero, yun nga, di ba, talagang all throughout, di ba, talagang hindi sila tumigil hanggat hindi pa nila nare-receive yung, miracle na yun ni Lord, di ba? Kaya doon natin nakita na tumigil lang sila nung na grabe lang, nagbukas na yung mga di ba, nagkalasa na yung mga ganyan nila, mga
chains nila, na in-answer na kasi ni Lord yung mga praises na yon. At sabi nga, your praise is the path to your victory. Yan. Tapos nilagay ko lang yung lyrics kasi dito nung Call Me Redeemed. Ewan ko kung alam niyo to, pero nung college kasi ako neto kala Mark Hankins, tapos parang naging ano ko siya, tapos yung kumakanta kasi nito na babae, parang grabe yung declaration niya din. Yan, tapos babasahin ko lang, sabi, call me redeemed, that is my name, for by the blood of Jesus, I'm no longer ashamed. Sabi, I'm forgiven, delivered, for by the blood, I'm a new creation. Sabi, all of the old has passed away, everything now is new, I'm a work of His grace. Sabi dyan, what can we say to all that life brings with God on our side? He is for us, not against us. Amen. Amen. Kumakanta si Isaiah. Yan, everything will be all right. Sabi, call me redeemed, that is my name. It is the answer to condemnation, and it's always the same. Sabi, I'm forgiven. Yan. Tapos yung last na nila dyan, yung I'm forgiven, delivered, accepted, and I'm righteous, I'm healed, I'm free, I'm holy, and I'm happy. Kaya, yan, di ba? Kung may mga din kayo na mga kanta pa na talagang pwede yung i-praise, kanta para kay Lord, di ba? Yung mga inaano natin declaration, di ba? Talagang anuhin pa rin natin yun. And number 3, sabi dyan, let God take over the construction project. Yan. Sabi dyan, except the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Yan. Except the Lord keeps the city, the watchman wakes but in vain. Yan. Ito yung kunwari, di ba tayo, may mga nakikita tayo ng mga under construction. At sabi dyan, minsan daw sa buhay natin ganun din. Sometimes, it seems the life we've built or neglected to build limits our potential. Yan, may mga tayo na, di ba naririnig nyo yung mga term na, ito kasi yung binuo kong pangarap, di ba? Yung mga yun. Parang, ito kasi yung pangarap na talaga na ganito, ito na yung plinano ko, ganyan-ganyan. Pero may mga time na, alam nyo ba, yung mga plano natin na yun, nalilimit yung mga potential natin. At minsan din, yung hindi natin pagpaplano, yan, yung hindi natin mga ginagawa na talagang pag-lay down din ng mga dreams natin, nalilimit din yung potential natin. Yan, may mga time daw na naisip natin to. We made a mess last year, last month, or last week. Yan, parang inisip natin, palpak ako nito nung nakaraan. Last year, ganito ko, ganyan. So we feel we have to suffer the consequences today. Na parang iniisip natin na kailangan natin pagbayaran yun kasi pumalpak tayo eh. Yung parang iniisip natin na dapat naghihirap talaga ako ngayon kasi ganito ginawa ko. Yung parang may ganun tayo na iniisip natin dapat ganito yung mga mangyari kasi consequence ng ginawa natin. At sabi nga, this leads to a feeling of hopelessness as we assume that nothing is going to change. Kunwari, ilagay natin siya sa example. Kunwari, nung last year, talaga napabayaan mo yung spiritual life mo. Na ngayong year, parang iniisip mo tuloy na, kaya ako ganito, naghihirap ako ngayon, nagsasuffer ako ng ganito kasi last year nagpabaya ako. Yung parang, imbis na bumawi tayo, imbis na talagang gawin natin ulit yung mga dapat gawin natin para kay Lord, nagiging gano'n na lang tayo na nakukulong tayo doon na siguro dapat talaga pagbayaran ko to, ganyan. Kaya nagiging hopeless tayo at yun nga, parang walang nangyayaring change kasi yun yung iniisip natin. Pero babalik tayo, 'di ba? Na yung sinasabi pa rin ni Lord na pwede siyang mag-offer ng mga new beginnings, 'di ba? Sa mga buhay natin. At sabi nga rin dito, ayan, a lot of people think that the answer to their problem is to try harder. Yan, naranasan nyo ba yun? Yung parang, kunwari, nagkautang-utang ka, tapos iniisip mo, para mabayaran ko to, dapat maghanap ako ng ganito, ganyan, isang lock ko yung ganito, ganyan. Yung parang iniisip natin na try harder ng ganito, nagkaganto yung pamilya namin, dapat ganito gawin, ganyan. Pero may mga time daw na tayo bilang mga Christians, yan, ito yung natin, sabi, they know that what they've built is unstable, but instead of stopping, parang naiba yung yan, stopping and seeking direction from the Lord, yan, they just keep allowing their own plans. Yan yung na tayo bilang mga Kristiyano nga, hindi natin dapat na puro plano lang natin yung sinusunod natin, kundi isik talaga natin si Lord at alamin kung yung mga dapat pang ipagawa sa Kanya. Kasi daw, pagka ganun daw tayo na, try harder, ang nangyayari daw, parang ganito,
Yan, next nga ng picture. Kunwari, may bahay ka na pinapatayo, tapos nagpa-second floor ka agad, pero di pa nga tapos yung first floor. Yung ba naintindihan nyo na kung ganun gagawin mo na, hindi pa nga tapos yung first floor, di ka pa nga, ayos yung pundasyon nun, tapos mag-second floor ka agad, giba talaga yung mangyayari dun sa bahay na yun. Pero, yung minsan tayo, ayan, ganun din tayo sa mga plano natin sa buhay na dahil nga hindi pa talaga tayo stable dun sa mga unang part, diba? Pero dadagdagan mo na naman ng bago. Parang lang tuloy na nagpapatong-patong. Kaya ang nangyayari, na-frustrate tayo. Yan. At sabi nga, yan, next po, if you are frustrated with your own efforts, yan, kung ka na rin na dami-dami mo ng effort, di pa rin maging okay. Yan, and feel you need direction. Yan, sabi nga, I suggest you turn the construction project over to God. Diba? Na kung gano'n na iniisip mo, lahat ng effort ginawa mo na, parang, ano pa bang gagawin? Parang ito naman na yung ginawa ko. Pero sabi nga dyan, kailangan natin ng direction at kay Lord natin yun, makukuha talaga, diba? Yung mga na yan, yung sabi, yan, yung construction project na yun, si Lord yung magtapos. Yan. Tapos sabi nga dito, ito daw yung mga dapat din nating gawin. Yan. Sabi dyan, study God's word, spend time in prayer. Yan. Learn to listen to His voice and do what He says. Yan. Sabi nga, trust that God is good and that He has a good plan for you. Yan. And be willing to obey. Yan. Di ba naka-underline talaga yung be willing to obey. Yan. Even if He says to stop what you're doing or tells you to do it differently. Yan. Kaya kung may mga ganun tayo na minsan, may mga plano tayo, di ba, sa buhay natin, may mga tayo na, Lord, ito yung gagawin ko, ganito yung mga pangarap ko. Pero, yun nga, kahit nag-effort tayo, nag-aan tayo ng dami na nating ginawa, pero nag-fail pa din, yun daw yung mga dapat nating gawin. At minsan, kapag talagang sinik na natin yung instruction ni Lord, meron talaga siyang sasabihin, di ba? Na may mga time nga daw na sasabihin niya, wag yan yung gawin mo. Parang minsan gusto mo Lord, nasimulan ko ni, parang kunwari, magbe-business ka, sabihin sa'yo ni Lord, wag yan, ito na lang. Lord, nakapamili na ako ng mga ganito. Parang ka na, sayang naman, Lord, bakit pa to? Na minsan ayaw nating sumunod, di ba? Kasi nga, para naisip mo, meron ka ng mga resources dyan. Na minsan din, sasabihin sa'yo ni Lord, lumipat ka na ng work. Lord, 20 years na ako dito, ba't lilipat pa, di ba? Parang may mga ganun. May mga time din na tayo, ni Lord sa'yo na, yung mga kaibigan mo na yan, hindi naman talaga a-attend na ng church yun. Kahit anong ginawa mong invite, di ba? Parang ganyan pa din, dinadala ka pa sa kasalanan. Yung may mga ganun na minsan, pa natin na, hindi Lord, sabi mo wag susukuan, pero nakikita mo na nilalayo ka na talaga kay Lord, parang inaanuhan mo pa na, hindi Lord, di ba sabi mo naman ganito, ganyan. Parang may mga ganun daw tayo na ini-instruct na tayo ni Lord, pero tayo, nilalabanan pa din natin, parang binabaliktad pa natin yung salita ni Lord sa kanya na, di ba Lord, sabi mo ganito, ganyan. Pero ayaw mo lang sundin yung instruction niya. Kaya yun yung mga bagay na dapat nating talagang na willing tayo na sumunod. Yan, example nga din daw dito, if you're having financial difficulties, yan, God may tell you to spend less. Yan, sabihin sa inyo, wag ka na kasing magastos. Sabi dyan, even though you want Him to give you more. Yung parang anuhin mo pa si Lord na, Lord, wala ko ngayon eh. Pero ang sabi sa'yo ni Lord, huwag ka na kasing magastos. Pero ang gagawin mo po, hindi Lord, pagpe-pray ko to, magde-declaration ka, magko-confession ka ng mga blessing, ganyan. Yung parang meron nang sinabi sa'yo si Lord, aanuhin mo pa, na ayaw mo lang kasing sumunod. Kasi may hirapan ko, ang hirap-hirap magtipid, parang ganyan. Dadahilan mo pa ekonomiya ng Pilipinas, mga ganon. Pero yun nga, dapat kapag may in-instruct na sa atin si Lord, sunod tayo agad. Yan, ito din yung sabi, if you're tired and moody, putol yung PowerPoint. Sabi dyan, God may tell you to change your diet and get more rest. Even though you like your sweets and a hectic schedule. Yung parang may mga tayong ganun, di ba? Na ang sungit-sungit, pagod ako, di ba? Parang may mga ganun. Pero, yun nga, parang minsan natin, Lord, tulungan nyo naman po ako, baguhin nyo po yung ganito ko, ganyan. Pero sasabihin sa'yo ni Lord, magpahinga ka kasi, di ba? Ayusin mo yung mga kinakain mo. Pero, yun pa rin yung natin na, Lord, ayoko kasi ganyan, di ba? Gusto ko na to yung mga chocolates, magpakalunod sa mga
ano pa ba, mga pagkain, mga ganyan-ganyan, di ba? Mga kape, milk tea, ganun. Kaya yun yung, ano na dapat, ano talaga natin na sundin. At sabi nga dito, if you'll turn the construction of your life to God, yan, He'll build something beautiful. Di ba? Na kung ano man yun mga sinusuko natin kay Lord, di ba? Na Lord, eto po yung nililay down ko sa inyo. Mas maganda pa yung gagawin ni Lord. At sabi nga po, yan, it's no accident that Jesus was a carpenter. Diba, naalala nyo yun, na si Lord, carpenter siya. Sabi nga, ano, yan, He designed the ark, the tabernacle, yan yung temple, and the early church. Sabi nga, He wants to design and build your life too. Yan, diba, na isipin nyo sa temple pa lang, grabe na yung mga, ano, diba, yung mga, ano yun, yung mga design na in-instruct ni Lord. Kaya parang isipin mo, ang ganda-ganda talaga nung mga pwede pang gawin ni Lord. Sabi nga, but He's not going to forcefully take the construction away. Ayan, wala na. Away from you. Yan, He wants you to give it to Him, diba? Na hindi yun basta-basta kukunin ni Lord na, ano ba, ang gulo-gulo na ng buhay mo, akin na nga, diba? Hindi ganun, kundi dahil nga gentle si Lord, talagang antayin niya tayo na isuko yun, diba? Yung mga ganong bagay. Na may mga time yun nga, diba? Yung sinasabi na hinihintay lang tayo ni Lord, kaso tayo ayaw lang natin talagang lumapit nga, na parang gusto natin tayo pa rin masunod. Pero, yun nga, gaya nung sabi kanina, diba? Pag sinuko natin yun kay Lord, binigay natin yun, mas maganda pa yung gagawin niya. And number 4, sabi dyan, understand that your history is not your destiny. Yan, di ba? Lagi natin yung tandaan na ano man yung mga nangyari sa atin sa past, hindi yun yung destiny natin. Sabi po sa Isaiah 41:4, sabi dyan, who has prepared and done this? Yan, calling forth and guiding the destinies of the generations, yan, of the nations from the beginning. Sabi, I, the Lord, the first existing before history began, and with the last, an ever-present, unchanging God, I am He. 'Di ba? Kaya yun yung ano natin na lahat yun, 'di ba? Yung sabi nga dyan, calling forth and guiding the destinies, 'di ba, of the generations. Kaya tayo din, 'di ba, pwede natin yun i-claim talaga na Lord, ikaw yung talaga may nag-guide ng destiny, 'di ba, na meron ako. Sabi nga, just as surely as the sun rose, 'di ba, naalala niyo yung sa Lamentations, yan, yung mercies are new every morning, 'di ba? Ayan, sabi dyan, to chase darkness from the horizon today, the grace and mercy of God will rise to chase away any darkness in our own lives, di ba? Ano man yung parang part ng buhay natin na ang dilim, parang inisip natin hopeless na, pero yun nga, talagang i-guide tayo ni Lord, di ba? At sabi, each day is new and different. Yan, filled with a fresh batch of mercy and grace from God, di ba? Kaya yun yung ano natin. Tapos ito din, may ano dyan, nakalagay. Nakita ko lang sa Canva yung picture. Tapos parang, naano nga ako, nasakto nga doon sa, yun, parang isipin nyo yan na ganyan siya, na parang kulong yung, kulong siya sa isip niya. Sabi dyan, as long as you think tomorrow is dependent on yesterday, your future will never be different from your past. Na hanggat iniisip natin na, kasi dati ganito, ganyan-ganyan, parang wala talaga mangyayari. Hindi makakakilos si Lord dahil nakabound tayo doon, di ba? Lagi tayo ng lagi, ganyan-ganyan. Parang, kasi ganito ko pinalaki, ganito talaga ako, ito talaga ugali ko. Pero, yun na lagi nating alalahanin, na meron nga, di ba, tinatawag na regeneration, na dahil tinawag tayo ni Lord, tinanggap natin si Lord, binabago niya tayo, di ba, from glory to glory. Hindi tayo yung nakastuck lang na ganyan ka nung unbeliever ka, hanggang naging Christian ka, ganyan ka pa din. Kundi talaga merong ginagawa si Lord. At sabi nga, God sends His mercies fresh each morning, but you have to receive them. Diba? Na kailangan, yun nga, tayo, i-receive natin siya. Na, oo, talaga nagbibigay si Lord ng mga ganyan, mga new mercies, diba? Pero, yun nga, nire-receive yun. Hindi naman yung parang, tayo minsan, yung parang tayong one tamad, diba? Na antayin na lang natin na bumuhos yung mga pagpapala, ganyan, yung grace ni Lord. Pero, yun nga, sabi, kailangan talaga, nire-receive natin siya. At sabi nga, eto din, yan, the best thing you can do about yesterday is to forget it. Yan, sabi dyan, whether you succeeded or failed, it's over. Yan, it's time to look ahead. Kaya naalala ko yung book nga din na yun, yung Do Not Park, diba, sa mga success or sa mga failures natin. Kasi ano man yung nangyari, last
kahit ngayon kahapon, di ba? Kung ginamit ka ni Lord kahapon, iba pa rin yung ngayon, di ba? Na parang may mga ano pa tayo na, dati naman na ganito ko ganito ginawa ko, ganyan. Di ba? May mga din naman sa mga naging mali natin. Kung nagkamali tayo nung last year, di ba? Last month, kahit nung mga dati pa, wala na yun, di ba? Over na din yun. Hindi na natin siya mababalikan pa, di ba? Ang pwede nating gawin talagang mag-look forward at hayaan natin si Lord na kumilos sa mga buhay natin. At sabi nga dito, yan, our early personal disappointments will be turned into eternal triumphs. Kaya yun nga, hayaan natin si Lord na talagang kumilos sa lahat ng yun. At sabi nga, though we face tough days, may mga mahihirap man na mga araw, sabi, gaya dun sa babae, di ba, yung woman caught in adultery, God was sending away the accusers, breaking down the prison and building a new life. Our present can be different from our past dilemma because we made up our mind to do something new for God. Kaya yun yung na kailangan talaga, firm tayo, di ba, sa mga decision na, Lord, gusto ko talaga maging maayos pa, di ba, parang kung may mga babaguhin si Lord, yung maging madali niya mabago yun sa atin kasi nililay down natin lahat sa Kanya. And sabi nga, when tough days start to pile up, yung parang iisip mo, tuloy-tuloy ka naman kayo, Lord, nagbabasa kang Bible, nagpe-pray ka, naglilingkod ka. Pero kung may mga days man na mahirap, di ba, nagsisimula na naman sila, may mga bad reports na talagang dumadagsa, di ba? And you begin to wonder if this is the new normal for your life. Remember that your present can be different, di ba? Na man yun na, may mga time kasi masyado lang tayo na, siguro kaya nangyayari sa akin to kasi ganyan, dati kasi ganito. Pero may mga yun tayo kasi dapat na, lagi nating maisip na, ano ba yung tinuturo sa atin ni Lord? Kaya yun yung sabi din, ayan, ito ang ganda din ito, yung pinaghalo-halo ko ng silat ng mga nabasa ko. Sabi dyan, you've been released from those things that have kept you from enjoying your life in God. Isipin nyo, ni-release na tayo ni Lord doon. Kaya ito, sabi, it's time to experience the new things Jesus came to give you. 'Di ba? Na yun talagang na natin na talagang mamuhay na tayo na release na sa lahat ng yun. Ano man yung mga pa kailangan nating i-deal, 'di ba? Na talagang na natin, lay down na natin siya kay Lord kasi pwede talaga tayong palayain ni Lord. At sabi din, regardless of what you've been told, ano man yung mga sinabi sa iyo sa past mo, ng mga naka-hurt sa'yo, di ba? O kahit nga mga magulang natin, yung mga kaibigan natin. Sabi dyan, God doesn't give up on you when you get stuck, di ba? Ano man yung parang minsan sabi, wala na, hanggang dyan ka na lang. Pero si Lord di siya nag-give up. Kaya sabi nga, you can begin again. Yeah, no matter what, it's never too late, 'di ba? Na man yun, pwede pa rin tayo talagang magsimula, 'di ba? Dahil nga na natin yun, na overcome na natin yung mga past natin, pwede tayong magsimula ulit at hindi pa huli lahat. Na minsan lang iniisip natin na talaga ba ngayon pa ganito na nga nangyari ganyan. Pero yun, lagi natin tandaan na yun nga kay Lord, talagang kaya niya pang iayos yun. Tas yan, nilagay ko lang din. Meron kasi ako nabasang book na parang nilagay niya yung mga lahat ng it's never too late. Kaya lang natin. Sabi, it's never too late to start over. Yan, hindi pa huli para, yun nga, yung mga pangarap mo, di ba? Your dreams, create healthy relationships, yan sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga ka-churchmate natin, di ba? Yan, yung understand God's power. Tapos, it is never too late to say, I'm sorry, be inspired, begin again, put your past in your past. Yan, to change your ways kung may mga mali pa talaga na ginagawa. Diba? Hindi pa huli para magbago. Yan, to be positive, hindi pa huli para magkaroon ng pag-asa. Yan, kung may mga hindi pa tinatanggap si Lord, hindi pa huli para tanggapin natin si Lord. Hindi pa huli para mag-make a difference, to forgive the person who hurt you. Yan, hindi pa huli to learn something new. Yan, hindi pa huli to do what you always wanted to do. Tapos, yan, may next pa. Sabi, yan, it's never too late to take time for yourself. Yan, magpahinga rin, di ba? To do great things. Yan, sa mga magulang natin, hindi pa po huli to be the parent God has called you to be.
Yan, kung may mga di pa nag-aaral dito, it's never too late to go back to school. Yan. Sabi din, it's never too late to start that career. Kung ano man yung talagang pangarap mo, di ba, na career, hindi pa huli para magawa yon. Hindi pa huli para sundin si Lord. Yan. It's never too late to set boundaries, to pursue your dreams, to say, I love you, yan sa mga magulang natin lalo, di ba? To stand up for what you believe, show kindness to another, yan, and earn trust. To give back, receive grace, tell someone you're proud of them. Yan, it's never too late to have childlike faith. Tapos, yan, last na lang, it's never too late to begin again, ay to begin an adventure. Yan, pa-next po. Ayan, to enjoy your life. Yan, yung reunite your family. Kung may mga pamilya nga na hindi pa okay, diba? Hindi pa huli lahat para i-reunite yon. Sabi din, hindi pa huli, it's never too late to be the spiritual leader God has called you to be. Kaya kung may mga talaga dito na alam mo, gagawin ka, yung para may mga calling, diba? Yan yung natin. Sabi din, it's never too late to invest in someone other than yourself. Yan, it's never too late to make right choices or do the right thing, to say thank you. Yan, yung be inspired. Yan, to get out of the, yan yung mga utang-utang, di ba, mabayaran na. To step out of your comfort zone, to look forward, to get unstuck. Yan, to know you have been forgiven, learn a new skill, give and receive love. Tapos yung start living healthy. Yan. Sabi nga din, yan, ito yung ang ganda-ganda din. Sabi dyan, you're too late is God's just in time. Kaya may mga time tayo, di ba, na natrap na tayo dun sa past natin. Nawala yung relo. Yan, may relo talaga yung umaandar-andar. Nawala ba? Yan. Yan. Nag-alala ako sa relo, no? Yan, sabi dyan yan, you're too late is God's, ayan, just in time. At sabi nga, yan, ito din yung college pa lang ako, talagang kiniklaim ko na to. Yung sabi nga din na God can do more. Sana nandyan yung relo. Ayun, may relo. Sabi dyan, God can do more in one moment than you can do in a lifetime. Kaya kung may mga pa tayo sa buhay natin, 'di ba, na iniisip natin wala na ang dami nang nangyari, yung nakaraan ko ganito ganyan. Pero isipin na lang natin lagi 'yun na yung mga kayang gawin ni Lord, 'di ba, in a moment lang, 'di ba? Kaya na talagang mabago yung mga buhay natin kaysa sa kaya nating gawin in a lifetime. Na meron nga din doon sa book na, basta yun sa Courts of Heaven, parang gano'n. Yung may pastor nga daw doon na, yung anak niya may depression, tapos 2 years na yun na pinagpipray nila. Tapos nung pinagpipray niya, nire-rebuke lahat yung mga spirit ng depression, ganyan-ganyan. Parang daw yun na sabi sa kanya, may legal rights daw kasi nga yung kaaway doon sa anak na yun ng pastor, na kahit daw kasi yung tatay, parang nag-declare na ng kung ano-ano doon sa anak na wala na, di na makakabalik to, ganyan-ganyan na, depressed na siya na Tapos, 2 years yun na pinagpipray. Pero, nung sinabihan siya ni Lord na, i-renounce mo yun, lahat ng mga dineclare mo, bawiin mo, sabi mo, inaano mo na siya, yung parang null and void na. Tapos, yun nga, mag-declare ka ng bago. Na alam nyo ba, ilang days lang, biglang nawala yung depression na yun. Na parang, doon mo makikita na talagang kapag meron tayong mga ginagawa kay Lord, yung parang ilang years na yun na, 2 years na grabe yung nangyari, di ba? Pero ilang days lang kayang bawiin lahat ni Lord. And last na lang, sabi nga dito, yan, kay Oswald Chambers to, ito yung basta yun sa December 31, lagi na devotion. Sabi dyan, let the past rest, but let it rest in the sweet embrace of Christ. Sabi dyan, leave the broken, irreversible past in His hands. Kasi nga, hindi naman na natin talaga mababago yun. And step out into the invincible future with Him. Kaya man yun, di ba, na mga, alam natin na parang nakaka-apekto sa Kristiyanong pamumuhay natin, o yun nga yung mga past na meron tayo, talagang alam natin na kayang-kayang i-turn around ng Panginoon yun. Kaya, yun nga ngayong gabi, yung parang maging goal din natin na wala nang bagay sa past natin yung nag-hold pa, di ba? Sa mga Christian life natin o kahit sa mga katawagan na meron tayo sa Panginoon. Kaya yun lang po.